Mga sinaunang hayop na nakita sa may sinaunang isla. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga sinaunang hayop ay makikita natin syempre sa mga sinaunang isla. Kaya naman kung pupunta ka sa mga islang ito ay di malabong makita mo sila. Ngayon, ngayon mismo, isipin mo na nasa kalagitnaan ka ng prehistoric na kagubatan. Ito ang mga makikita mo. Ang isa sa mga makikita mo dito ay ang dodo bird. Ang ibon na ito'y kamag-anak ng kalapati sa ating panahon. Medyo maikli ang mga pakpak nito kaya hindi ito nakakalipad. Pero meron naman siyang malalakas na mga binte na ginagamit niyang panipa sa mga nakakalaban niya. Hindi naman nakakamatay ang sipa niya pero ito'y nagdudulot ng napakalaking pinsala. Ang sukat niya ay halos 46 times na mas malaki kumpara sa normal na kalapate. At sa kabilang banda, di lang dodo ang makikita mo sa mga sinaunang isla. Dahil makikita mo rin dito ang malaking hayop na ito. Ito ang Platybeladon. At 23 million years na siyang extinct. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang sinaunang elepanteng ito ay herbivore o mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. At di siya interesadong kainin ng mga laman ng tao. At kung ang mga elepante sa ating panahon ay meron trunk na mahaba, ay ang Platybeladon ay kakaiba. Dahil siya'y nagtataglay ng nakakatakot na napakatigas na panga. Ang pangil niya rin ay napakatulis na kayang bumali ng mga puno at pagpira-pirasuhin para sa kanyang pagkain. Ang ibabang pangil niya rin ay metro ang haba pero mas nakakatakot ang itaas na pangil niya. Dahil kahit maliit ito ay kaya niya itong ibaba at itaas sa iba't ibang direksyon. Kaya walang tsansa ng survival pag natusukan ito. Sa kabilang banda, ang mga sinaunang isla talaga ay kahit saan ka pumunta ay mapanganib. Makikita mo nga rin dito ang malahalimaw na unggoy na tinatawag na Gigantopithecus. Ang Gigantopithecus ay kabilang din sa mga vegetarian. So ibig sabihin mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. Nalaman ito ng mga siyentipiko dahil nasuri nga nila ang mismong panga ng Gigantopithecus. Malalaki ang mga ngipin nila na napapaligiran ng mga enamel kung saan tama lang talaga itong panguya ng mga halaman. Pero ganun pa man, bagamat vegetarian nga siya, ay nagtataglay pa rin siya ng lakas. Kaya kanyang banggain ng napakalakas. Siya'y tumitimbang kasi ng 300 kg. Kaya naman, bali-bali talaga ang katawan mo kapag dinunggol ka nito. Kaya naman dapat ka talagang mag-ingat kapag nasa may sinaunang kagubatan ka. At kung nakaligtas ka sa kanya ay mag-iingat ka sa paglalakad dahil baka matapakan mo ang Sardinian pika o di naman kaya ang golden toad. Sa kabilang banda kung nakaligtas ka sa kanilang lahat ay mag-iingat ka naman dito. Ito ang Quincana, isang malaking reptile na nakatira noon sa mga water reserve sa kagubatan. Pag nakita mo siya ay kumaripas ka na agad ng takbo dahil kung sa ating panahon ang mga buhaya ay mabagal kumilos dahil baliko ang mga binti nila, ay ang mga Quincana ay kakaiba dahil lang binti nila ay diretso at tumatakbo sila ng padiretso. At ang size niya ay 1.5 mas malaki kumpara sa kotseng kuba. Ang panga niya rin ay punong-puno ng mga balikong malablade na mga ngipin na parang grinder ng karne na makikita mo sa mga palengke. At kapag kinagat ka niya at nakatakbo ka, ibabawian ka pa rin ng buhay dahil mauubos ang dugo mo sa katawan dahil sa mga sugat. At ang pinaka-safe mo lang talagang dapat puntahan dito para di kanya makain ay umakyat ka ng mga puno. Pero ingat ka pa rin, baka sa pag-akyat mo ng puno, makita mo rin sa taas ng puno ang short-faced bear. Ang 3.5 metrong halimaw na ito ay carnivorous o kumakain siya ng mga karne o laman. At 16 kilogram na mga karne ang kailangan niyang kainin para lamang mabuhay araw-araw. Ganun pa man bagamat ang bungo niya ay medyo kaparehas ng bungo ng mga pusa ay hindi siya cute. Ang pangil niya ay napakalaki na nakalocate sa bawat gilid ng parang sa tiger. At kakibat pa nga nito ang mga muscles niya sa panga, kaya naman di lang katawan ng tao ang kaya niyang baliin. Sa halip miski litid at mga buto mo ay kayang-kaya niya ring durugin. At kahit na makatakas ka sa kanya ay di lang naman siya ang magbabangis na hayop na nakatira sa kagubatan noon. Kapag napunta ka naman dito, makikita mo dito ang Thylacine o mas kilala sa tawag na Tasmanian wolf. Mukha siyang aso pero ugali niya naman ay parang sa lobo. Meron din siyang mga stripes sa katawan na parang sa tiger at ang buntot niya naman ay parang sa mga kangaroo. At ang nakakatakot pa, ang bunganga niya ay kaya niyang ibuka ng halos 120 degrees. Kaya naman ng kagat niya ay napakasakit.
At para makaligtas ka nga dito ay kailangan mong tumakbo ng mabilis. Di kanya kayang mahabol dahil ang mga Tasmanian wolf ay malamya at mayroong matitigas na binti. Sa kabilang banda, ang isa pang hayop na kaya ring ibuka ang bibig ng sobrang buka ay ang Gorgonops. Naniniwala ang mga sayantipiko na naibubuka ng Gorgonops ang panga niya ng halos 90 degrees. At ang maganda nga lang talaga sa kanya ay nakakatakbo siya ng mabilis di kagaya ng mga Tasmanian wolf. At dagdag pa, ang Gorgonops ay ang kauna-unahang hayop na may malaespadang tulis ng mga ngipin. Dahil dito nakakapatay siya ng mabilisan. At kapag di naubos ng Gorgonops ang kinain niya ay kakainin naman ito ng isa ding meat eater na tinatawag na Androsaurus. Lalantakan niya ito gamit ang mga flat niyang ngipin na siya din ginagamit niyang pangputol ng mga buto. Madalas kinakain nito ang mga tira-tira ng Gorgonops. Kaya naman para di kanya makain ay syempre huwag kang magpakain sa Gorgonops. Yun pa man sa mga sinaunang kagubatan din ay meron din ditong mahilig pumatay ng dahan-dahan para mas matagal mong maramdaman ang sakit. Sa kagubatang ito meron ditong teritoryo na special lamang para sa mga napakadelikadong creatures. At milagro na nga lang talaga ang makakapagligtas sa iyo dito. Halimbawa, ito ang bakas ng paa ng tila mula sa T-Rex. Pero sa katunayan mula ito sa mga terror bird. Ang halimaw na ito'y may taas na 1.5 metro na may mahabang malalakas na binti. At sa tulong nito, nakukuha niya o nahahabol niya ng mabilis ang mga prey. Ang bilis niya, maniwala ka man o sa hindi, ay 97 km/h. At kapag naabutan ka niya, itutumba ka niya at sisipain ka niya gamit ang kanyang kuko. Bubutasin nito ang balat mo at katawan mo hanggang sa maramdaman mo ang sakit ng dahan-dahan. At matapos nito, saka na niya puputulin ng katawan mo gamit ang napakatulis niyang tuka at dito kakainin niya na ang mga vital organs mo. At para makatakas ka sa kanya ay dapat tumakbo ka ng pasigzag sapagkat mabilis nga siyang tumakbo pero padiretso lang, hindi paliko-liko. At mas mainam din umakyat ka ng puno dahil ang ibon na ito di naman talaga nakakalipad. Pero mag-ingat ka pa rin dahil merong predator na kayang magbalat kayo o magtago sa mga di kapansin-pansing lugar. Oo, at ito ang Titana boa. Mahirap siyang makita kahit ang laki niya ay katumbas na ng 5 palapag na gusali. Dahil ito sa camouflage niyang kulay. At kahit na walang pangil ang Titana boa, ay meron naman siyang madaliit na napakatutulis na mga ngipin kung saan imposible talagang makatakas sa makagat niya. At bago ka nga rin kainin ng Titana boa ay sasakalin ka muna nito. Yayakapin niya ang katawan ng biktima niya ng parang singsing at pipigain niya ito ng muscles niya hanggang sa hindi ka na makahinga. At kaya naman mawawalan ka na ng malay bago pa baliin ng Titana boa ang katawan mo. Pero teka, di sa'yo mangyayari ito kung aagawin ka ng isa ring halimaw na lumilipad. At ito ang Argentavis. Ang lapad ng pakpak nito ay kasing haba ng mga blade ng helicopter. At pag naagaw ka niya sa may Titana boa ay dadalhin ka niya sa pugad niya para ipakain sa mga kanyang inakay. Pero ang problema dito, ang mga inakay niya ay kinakain din ng higanting butiki na tinatawag naman na Megalenia. 4 times itong mas malaki kumpara sa sukat ng isang tao. At ambush ang paraan niya para makakain. Mabilis siyang kumilos at hilig niyang pagpira-pirasuhin ng katawan ng mga biktima niya gamit ang mala-razor niyang mga ngipin. At kapag nakagat niya na ang prey niya, ay sa kanya itong iinjikan ng lason sa katawan hanggang sa manghina ito ng dahan-dahan at pagkatapos kakainin niya na ito ng buhay. At kapag nakaligtas ka pa rin dyan ay ewan ko na lang talaga. Siguro manatili ka na lang sa katubigan. Pero teka, meron din palang mga sinaunang halimaw noon sa ilalim ng dagat. Ang una mong makikitang halimaw dito noon ay ang Anomalocaris. Bakit? Meron kasi siyang kakaibang mga mata na binubuo ng libu-libong mga lente. Ang sinaunang hipon na ito ay may laking katumbas na ng 6 na tiger shrimps. Lumalangoy siya ng mabilis gamit ang kakaiba niyang palikpik at malaki niyang buntot. At kung naging biktima ka niya, ay kukunin ka niya gamit ang napakatutulis ng mga paa at ipapasok ka niya sa parisukat niyang bunganga para pagpira-pirasuhin. At kung makatakas ka sa kanya ay malamang di ka na makakatakas dito. Ito ang Jaekelopterus. Ang paningin niya ay napakalinaw at mas malaki siya sa higanting hipon kanina. Ang sukat niya rin ay 2.5 metro na katumbas na ng isang 3-seats inflatable boat sa mga beach. Meron din siyang malalakas at malalaking mga kuko at ginagamit niya ito pang gutay-gutay sa kanyang mga biktima. At ang chance ng survival mo dito ay kapag nagtago ka sa mga kuweba sa ilalim ng dagat.
pero ingat ka pa rin dahil baka makita ka ng kakaibang pating. Ito ang pating na sa halip na meron siyang panga ay meron siyang malachansong bunganga. Ito ang Helicoprion. At dahil sa matulis niyang bunganga, kaya niyang tanggalan ng mga kaliskis ang mga isda at lagariin ng mga shell. At ngayon kung nakaligtas ka pa rin dyan ay ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. At base nga sa paglalakbay mo, alin dyan ang pinakanatakot ka? Komento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin.